Bahagi ng protected area ng Davao del Sur ang Barangay Alegre sa bayan ng Bansalan. Pero sa kabila ng pagiging protected area nito ay nanganganib ang mga creek area sa lugar sa pagguho ng lupa dahil sa unti-unting pagkaubos ng mga puno. May ginawa namang aksyon dyan ang Sunshine Philippines Movement. Alamin natin ang balita ni Mary Rose Mook. Sa malayong parte ng Bansalan, Davao del Sur, matatagpuan ang Barangay Alegre, isang simpleng komunidad kung saan karamihan sa residente ay umaasa sa likas yaman ng bundok para sa kanilang kabuhayan. Yan po talaga yung adbong na sinimpas ko. So kaya nga po, malaking bagay po ito para sa atin. Isa ang Barangay Alegre na tinaniman ng daan-daang nara seedlings upang suportahan ang creek area sa lugar at ang deforested land. Ayon kay Forester Jordan Abraham, bahagi ang Barangay Alegre sa mga protected area sa probinsya na pinangangalagaan upang mapanatili ang kalikasan. Barangay Alegre is one of the part of the protected area, which belongs to the protected area. So it means nata diri para to protect sa atuang kinayahan, especially sa Mount Apo. Atong kuan po diri is ninot kay ni siya tungod kay nga kaning katuyuan ang tree growing para pod pabalik sa kinayahan ang atong ginahimo. Kaya naman, tinaniman ng mga boluntaryo mula sa Sunshine Philippines Movement at iba pang organisasyon, mga estudyante, kasama ang Men in Uniform, ang bahagi ng creek area sa lugar, kagaya ng Ilog o Batis, pati na rin ang malapit sa relocation site upang mapanatili at mapatatag ang lupa laban sa pagguho at pagbaha. Sa kabuuan, higit sa 500 seedlings ng nara ang itinanim upang maibalik ang luntiang kalikasan nito. Ayon kay Forester Abraham, ang muling pagtatanim ng puno ay hindi lamang hakbang upang maiwasan ang epekto ng kalamidad, kundi bahagi rin ng pangangalaga ng kalikasan at protektahan ang mga residente, hindi lamang sa Barangay Alegre, kundi pati sa mga kalapit na lugar. Why tree growing is very important? Just because it is the DNR mandate. The DNR mandate shall be the primary agency to conserve, management, and to protect the environment. So one of the is to reduce the green gas and also to conserve our water quality and also the improve air quality and to prevent soil erosion and of course the home of our habitat. Sa UGC and sa... Nagpasalamat naman ang Barangay Alegre sa inisyatibo dahil malaki ang maitutulong ng tree planting activity lalo na sa creek area na nangangailangan ng proteksyon. Kami sa barangay, nato kayo pasalamat na nana kay ang mga creek na sa Muyurya mapuglan sa kahoy. Samantala, masaya rin ang isa sa mga volunteer sa ginawang inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil ito ay pagpapakita ng malasakit sa kalikasan, lalo na sa panahon ng matinding pagbabago sa klima. Thank you po, Pastor, for this kind of activity because it shows that napadyo yung mga tao nga nagunahon na pa sa ato ang kinaiyahan. Labi na nga we are really facing this climatic change. It must be done not only by a leader but also everybody. Muna nga dako siya ikatabang yun and we are happy with that. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang Senro. First and foremost, sir, nagpasalamat po din no, sa inyo po kay OGC. Hindi ko kami nag-tap in po ninyo as primary agency nga responsible po dani. So, pasalamat din kay na po day nagkuhan po ba mga tao sama ninyo ma'am kauban Apollo kay Buloy nga nagunahuna po sa tong kinayahan is mo po datong gikinahanglan nga every citizen ba nga nagahuna-huna po nga mapaprotektar mga tong kinayahan
nga dili lang kay ang taga-agency lang sa DNR, kung dili kitang tanan, kay kita mangyapon ang nag-benefit ani. Binigyang diin naman ng isa sa mga volunteer ng SPM na ang nasabing aktibidad ay hindi lamang eksklusibo para sa mga miyembro o SPM volunteers, kundi bukas din sa lahat ng nais na makipagtulungan at magbigay suporta sa layunin. Actually, since 2005 pa manggod na establish ang SPM, so mao ni siya ang pagprotektar sa atong kinaiyahan. So isa sa mga advocacy sa ato may gumamagbalantay. Then until now is pila na siya ka years nga nag-exist. So nya karon dili lang sa KOJC members exclusively ang tree planting, kundi apil na po ang ubang pang mga volunteers, ubang mga NGO, sa tanang mga LGU, sa mga nga dili mga members sa kingdom nga karon kanang natamna na pud og burden gikan sa tumay gumamagbalantay bali nagsugod lang sa iyaha hantod sa tanang mga members sa kingdom. Then after ana is katuna pong mga ubang mga dili members sa kingdom sa tibok Pilipinas maski gani sa tibok kalibutan pod. Ang mga inisyatibong tulad ng 131 Nation ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay nagsisilbing gabay at inspirasyon na nagpapaalala sa atin na ang pagbabago ay nagsisimula sa mga simpleng hakbang ng malasakit at pagmamahal sa kalikasan. Dahil sa mga taong tulad ni Pastor Apollo, nagiging posible ang isang mundong mas magaan, mas ligtas at puno ng pag-asa bilang ating pamana sa mga susunod na henerasyon. Thank you, Pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Mary Rose Mook, SMNI News.